Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa ating midweek fellowship. Salamat po sa privilege na tayo ay sama-samang magpupuri at magpapasalamat sa ating Panginoong Jesus. Kaya mag-invite po tayo sa ating mga kakilala, kaibigan at kamag-anak para makapakinig po sila ng salita ng Diyos. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah! 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 Sama-sama tayo pumalakpak, umawit, sumayaw ng may kagalakan sa ating puso. Purihin natin ang Diyos na buhay! Hallelujah! Kagalakan sa puso'y umaapaw, na di maisalarawan ng awit at ng sayaw. Sa aming buhay, ang dulot ay pag-asa. Sa pagtiis ng iyong dugo, Jesus, mga pagkakasala'y napatawad na. Pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, O Jesus. Hallelujah! Pinagdiriwang namin, Panginoon, ang iyong kagandahang loob. Hallelujah! Kaya minsan pa, sama-sama tayong umawit. Kagalakan sa puso'y umaapaw, na di maisalarawan ng awit at ng sayaw. Sa aming buhay, ang dulot ay pag-asa. Salamat, Panginoon, sa pagtigis ng iyong dugo, Jesus, mga pagkakasala'y napatawad na. Pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Salamat, Panginoon! Yaya ng iyong kahabagan, pag-ibig mo wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, O Jesus. Pinagdiriwang ka! Sama-sama tayo pumalakpak! Hallelujah! Woo! Come on, let's enjoy the presence of our Lord. Hallelujah! Come on, let's sing it out. Pinagdiriwang ka, oh Diyos, walang katulad talaga. Oh, manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka, Panginoon. Pinagdiriwang ka, oh Diyos, walang katulad talaga. Oh, manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka, hallelujah. Pinagdiriwang ka, oh
for the love. Thank you, Lord, for the peace, joy. Hallelujah. Hallelujah, 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 Lord. Hallelujah. Patuloy ka namin papupurihan at pasasalamatan, O Diyos. Kay dakila sa buhay namin. Kay dakila, Panginoon. Kay higit sa sapat, O Diyos. Hallelujah. Sa bawat araw, hindi mo kami pinapabayaan. Sa bawat pagsubok, Lord, andun ka. Ikaw ang katugunan, Panginoon. Sa bawat pangangailangan, nandyan ka, Lord. Hallelujah. At hindi mo kami pinapabayaan, O Diyos. Sa bawat karamdaman, ikaw ang aming kagalingan. Sa aming panghihina, Panginoon, ikaw ang aming kalakasan. O Diyos, higit ka sa sapat sa bawat araw ng aming buhay. At wala na kaming hihilingin pa. Dahil meron na kaming Jesus sa puso namin, Panginoon. At tanging gagawin na lamang namin, Panginoon, ay ipagpasalamat ang lahat ng bagay na ginawa mo, ginagawa mo, at gagawin mo pa sa buhay namin, O Diyos. Sa oras ito, kami nagtitiwala at naniniwala sa iyong pangalan, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na higit ka sa lahat, O Diyos, ang iyong pangalan, the name above all names, Lord. Kaya ano man yung bumabagabag namin sa buhay namin, Panginoon, sa isip namin, sa puso namin, Lord, we just want to surrender everything to you, Lord, on this moment, Lord. Tinataas namin ang lahat ng ito, Panginoon. Ikaw yung pumawi ng pangamba. Ikaw yung pumawi ng bagabag, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. At patuloy nga, Panginoon, na sa aming pagpupuri, andun yung kapayapaan. Andun yung kagalakan. Andun yung kapangyarihan mo, Panginoon, na hindi kayang alisin ng sanlibutan ito. Kaya, O Diyos, sa kabila ng aming mga pagkukulang, Panginoon, kami lumalapit, nagpapakumbaba, nagpupuri sa iyong pangalan. Patuloy ka namin itataas at pasasalamatan, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Lord, we are not worthy of anything, of all the blessings, Lord, of your love, but still we are here, Lord, worshiping you in spirit and in truth, Lord. We just want to thank you from our hearts, Lord. Right now, we just want to lift your name on high, to glorify your name, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Brothers and sisters, from our hearts, let us continue to sing our worship to Jesus. Let us lift our hands, let us close our eyes. Taas natin sa Panginoon ang lahat sa puso natin, ang lahat sa buhay natin. He is here right now. Jesus is here right now. Alam ng Diyos kung ano yung nasa puso natin. Awitin natin sa Panginoon, pasalamatan natin siya in spirit and in truth. Hallelujah. Praise your name, Lord. Glory to your name. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsay di napahiran ang kabanalan, kalwalhatian
sa ating puso. Sama-sama nating awitin. Napakabuti mo. Hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat.
Ama namin at aming Panginoon, mangusap ka po sa aming kalagitnaan. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang naging maghihagang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo matibay na sandigan. Sa bawat bihati ng kumpayman ay naroon. Naluyat ang pag-asa kung kailangan tinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'min noon hanggang ngayon. Dakila ka. Balik natin ang pinakamataas, pupuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Purihin po natin ang Panginoon. Alam ko po na naihanda na natin ang ating sarili sa mga awiting espiritual na ating inawit. At ngayon naman po, tayo ay dadako na sa pinakamahalagang parte ng ating gawain, ang pakikinig ng mabiyayang salita ng ating Panginoong Jesus. Sa series na Encountering Jesus and His Forgiveness, sa topic na The Thief on the Cross, na ibabahagi po ng ating kapatid na Sister Marisa Aldaba Aguilar. Purihin po natin ang Panginoong Jesus. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon at muli na naman tayong pinagkalooban ng pagkakataon para magkasama-sama sa ating Midweek Fellowship. Bago po tayo makinig ng kanyang mga salita, sama-sama muna po tayong manalangin upang humingi ng karunungan sa ating Ama sa Langit para maging mabunga ang ating pakikinig ng kanyang mga salita. Aming Ama sa Langit, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa pagkakataong lagi mong pinagkakaloob sa amin upang kami ay makapakinig ng iyong mga salita. Ama, dalangin po namin na ibuhos mo po ang iyong karunungan sa magbabahagi ng iyong mga salita. Gabayan nawa siya ng iyong banal na espiritu upang yung nais mong maipahayag ay maipahayag niya ng naaayon sa iyong kalooban. Gayon din, Ama, dalangin po namin na buksan mo po ang puso at isipan ng lahat ng makakapakinig ng iyong mga salita sa gabing ito upang ang mga bawat salita mo na kanilang mapapakinggan ay lubos nilang maunawaan, nang sa gayon ito'y kanilang maisapamuhay upang magdulot ng pagpapala sa kanilang mga buhay. Ama, ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus
na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Huli po ay isang mapagpalang araw sa ating lahat. Sa araw po na ito ay pagpapatuloy pa rin natin yung ating pong series na Encountering Jesus and His Forgiveness. At ang ating pong paksa sa gabing ito ay The Thief on the Cross. Mga kapatid, tayo pong lahat darating sa oras na we will have our final moments on earth. Ang ating mga huling sandali dito sa lupa. If you have only few minutes to live, what will be most important to you? Kung ilang minuto na lang, ilang segundo na lang ang itatagal mo dito sa lupa, ano yung bagay na napaka-importante na gagawin mo? Hahanapin mo ba yung comfort and security mo sa lahat ng mga material possessions mo na naakwam mo in your lifetime? O hahanapin mo ito sa mga certificates, diplomas, and degrees na naabot mo, na-attain mo, na nagsisimbolo, nagpapakita ng mga accomplishments mo sa buhay? Aasa ka ba na isasang alang-alang ng Diyos yung katatayuan mo, yung status mo ngayon, o yung lahat ng mabuting ginawa mo para bigyan ka niya ng karapatan na makapasok sa kanyang kaharian sa langit? Mga kapatid na nakikinig po sa ating pong midweek fellowship, do you think that all these things will matter when you die? Iniisip pa ba natin na yung lahat ng mga bagay na ito, yung lahat ng material possessions natin, yung lahat ng achievements natin, lahat ba yan? Yung mga bagay ba na yan ay may halaga pa sa oras ng ating kamatayan? Do you think all these things will matter when you die? Alam po ba natin na kung hindi tayo magkakaroon ng personal encounter with Jesus Christ at hindi natin matatanggap yung kanyang kapatawaran sa ating mga kasalanan, siguradong sigurado na tayo ay papunta sa impyerno. Sa kabila ng lahat ng mayroon tayo, sa kabila ng lahat ng achievements natin, sa kabila ng lahat ng magagandang bagay, magagandang gawa na mga nagawa natin. Do you know that if you have not encountered Jesus and His forgiveness, you are surely going to hell? Despite all your possessions, all your achievements, and all your good works. Mga kapatid, sa gabing ito, makikita po natin, we will see how a sinner, a sinful robber, isang magnanakaw, kung paano niya in-spend yung kanyang last moments here on earth. Sa ating pong paksas, sa gabing ito, ay mababasa po natin yung ating paksa o The Thief on the Cross sa Lucas 23 verses 33 to 43. Nang dumating sila sa isang bundok na tinatawag na bungo, ipinako nila si Jesus sa krus. Ipinako rin ang dalawang kriminal, isa sa kanyang kanan at isa sa kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nagpalabunutan ng mga kawal upang paghati-hatian ang kasuotan niya. Ang mga tao na may nakatayo roon at nanonood, habang si Jesus ay kinukot siya ng mga pinuno ng bayan, Sinabi nila,
Iniligtas niya ang iba. Iligtas niya ngayon ang kanyang sarili kung siya nga ang Kristo na hinirang ng Diyos. Nilait din siya ng mga kawal. Nilapitan siya ng isa at inalok ng maasim na alak, kasabay ng ganitong panunuya. Kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Mayroon ding nakasulat sa kanyang ulunan sa wikang Griego, Latin at Hebreo, ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya rin siya ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama. Wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan ding tulad niya. Tama lang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa, ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama. At sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. So, makikita po natin sa verses na binasa natin, ito po ay tungkol doon sa dalawang magnanakaw na ipinako na kasama si Kristo. Tingnan po natin yung mga naunang kaganapan bago po itong binasa natin ng verse na ito. Sa Mateo 27:39-44, ito po ang ating mababasa. At may dalawang magnanakaw na ipinako rin sa krus, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Kinukutya siya ng mga nagdaraan. Pailing-iling nilang sinasabi, di ba't ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus. Kinutya rin siya ng mga punong pari, mga tagapagturo ng kautusan at mga pinuno ng bayan. Sinabi nila, iniligtas niya ang iba, ngunit hindi niya mailigtas ang sarili. Di ba siya ang hari ng Israel? Bumaba lang siya ngayon sa krus ay maniniwala kami sa kanya. Nananalig siya sa Diyos at sinasabi niyang siya ang anak ng Diyos. Tingnan natin kung ililigtas siya ng Diyos. Nilait din siya ng mga magnanakaw na ipinakong kasama niya. Nabasa po natin kanina sa verse na yung isa sa magnanakaw na nakatabing na kasama ni Kristong ipinako ay kinutya si Kristo. At sinaway naman siya no isa pa rin sa magnanakaw. Dito po sa verse na binasa natin, makikita po natin na ito pong dalawang magnanakaw na to, sa simula po, na ito pong dalawang magnanakaw na to, both were guilty of their crimes. While Jesus was innocent of any wrongdoing, wala pong ginawang kahit anong kasalanan si Jesus. Subalit kasama siya ng dalawang magnanakaw na guilty sa kanilang sa krimen na sinacharge sa kanila. So mababasa po dito natin that at the start, nung simula po pala, parehong nilait nung dalawang magnanakaw si Kristo. At gaya ng ginawa ng mga religious leaders and other onlookers. Subalit, bago po namatay si Kristo, makikita po natin gaya po ng binasa natin kanina, sa Lucas 23:39-41, tinuya rin siya ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama, wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan ding tulad niya. Tama lang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama.
So, kung nung sa simula pala ay pareho pong nagbablaspheme, parehong lumalait kay Kristo yung dalawang magnanakaw. Before Jesus died on the cross, isa sa dalawang magnanakaw ay nagkaroon ng stunning transformation, nakakagulat na pagbabago. At kung habang yung isa ay patuloy na nilalait si Kristo, yung isa po ay nagkaroon ng pagbabago. Kaya nga po, ah, sinaway niya yung isang kapwa niya magnanakaw na lumalait kay Kristo. Kaya sinabi niya na, wala ka na bang takot sa Diyos na kung sila daw ay karapat-dapat na parusahan samantalang si Kristo ay walang ginawa. So dito po sa mga pag nangyari ito sa sinabi po nung isang magnanakaw, makikita natin na nagkaroon siya ng transformation. Na kung nung una, na binanggit po doon sa verse sa Mateo, kung nung una, kasama siya nung kapwa magnanakaw niya sa paglalait, nung mga sumunod na nung mga sumunod na oras bago mamatay si Kristo, hindi na siya sumasama sa paglalait. So halip, sinaway na niya yung kanyang kapwa magnanakaw na patuloy sa paglalait. So ano po ang naging pagbabago dun sa isang magnanakaw? Sa Lucas 23 verse 42, ito po ang mababasa natin. At sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. So sa mga salitang ito, nung isang magnanakaw po na nagkaroon ng pagbabago, makikita natin na nagkaroon siya ng internal transformation. Nagkaroon ng pagbabago sa kanyang kalooban. At yung mga salitang winika niya ay nagpapakita na siya ay nagsisisi at siya ay nananalig na kay Kristo. Yung kanyang mga salita ay nagpapakita ng kanyang pananampalataya na si Jesus ay hindi lang isang teacher, kundi siya ay isang hindi din siya teacher, hindi siya political figure. Nanalig siya na si Jesus Christ ay tunay na isang hari. Gaya nga po ng pangungutya ng sinasabi ng mga ibang tao doon na sa kanyang pagbabago, sa kanyang pagsisisi at kanyang pagbabago sa kanyang pagkilala kay Kristo, kinilala niya na si Kristo na hindi lang siya isang guro o isang political figure, kundi si Kristo ay isang tunay na hari and that He possessed a real kingdom. Na si Jesus Christ ay isang tunay na hari na may tunay na kaharian at ang kaharian na to ay beyond this life. The repentant thief believed that Jesus was indeed a king and he possessed a real kingdom, a kingdom which is beyond this life. The repentant thief, believed that Jesus was more than an earthly king, that he was a savior king who is able to take him to his heavenly kingdom. So nakita po natin dito yung napakalaking pagbabago ng isa sa magnanakaw na nung una ay kasamang tumutuya kay Kristo, subalit nagkaroon siya ng pagbabago sa kanyang kalooban at nakita na yung tunay na pagkatao ni Kristo na siya ay isang tunay na hari at ang kanyang kaharian ay wala dito sa lupa. At nananalig siya, naniwala siya na si Kristo ay hindi isang hari dito sa mundong ito, kundi siya isang hari na makapagliligtas sa tao at and who is able to take him to his heavenly kingdom. So, the Bible did not state exactly kung kailan nangyari yung transformation ng thief. But, kung makikita po natin na yung personal experience niya, yung katabi niya mismo si Jesus na nakabayubay sa krus, yung na-observe niyang lahat ng pangyayari while Jesus was hanging on the cross. Yung meekness ni Jesus, yung kanyang pagiging humble sa kabila ng lahat ng ginagawa, lahat ng masamang ginagawa sa kanya ng tao, at yung narinig niyang sinabi ni Kristo
these things na could have made the thief repentant. Kung paano tayo po na kapag nakilala natin si Kristo at naranasan natin yung kanyang presensya sa ating mga buhay, tayo po ay nagkakaroon ng transformation. The repentant thief heard Jesus cry, "Father, forgive them, for they know not what they do." Narinig nung magnanakaw, isang magnanakaw na to na nagkaroon ng pagbabago, yung mga sinabi ni Kristo na, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa." So, these words of Jesus must have touched the heart of this repentant thief. At inisip niya na kung kaya ni Kristo na patawarin yung lahat ng tumuya, lahat ng insulto sa kanya, lahat ng nanakit sa kanya, then Jesus would also forgive him. So, dahil mismong nakasama niya si Kristo, mismong narinig niya yung mga sinabi ni Kristo, na mismong nakita niya kung paano yung pagiging meek and humble ni Jesus. Ang lahat ng ito, naniniwala po ako na ito ang mga dahilan kung bakit nagkaroon ng pagbabago dun sa puso at naging repentant yung isa sa mga magnanakaw na nakasama ni Kristong naipako. So, sa Lucas 23, nakikita po natin, Lucas 23:43, nakikita po natin yung sagot ni Jesus dun sa isang magnanasa, repentant thief. Jesus answered the repentant thief with the most hopeful words possible. Yung sagot po ni Jesus Christ dun sa magnanakaw na nagkaroon ng pagbabago ay talaga naman po magbibigay ng pag-asa sa kahit sino mang makarinig nito. The words of Jesus proved that the repentant thief was saved. Ang sabi po ni Jesus, sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso." So, muli, yung mga words po ni Jesus, yung mga sinabi po ni Jesus Christ, yung sagot ni Jesus Christ doon sa repentant thief, ito po magpapatunay na siya po ay tumanggap ng kaligtasan. Well, at the start, he was on his way to hell. Like the other thief who did not repent, doon before his last minutes, before Jesus died and before the thief died, nabago yung eternal destiny nung thief na ito, nung magnanakaw na ito, because of his simple plea to Jesus Christ na siya ay alalahanin kapag siya ay naghahari na. So, dahil sa kanyang kahilingan kay Jesus na alalahanin siya pagdating ni Jesus sa kanyang kaharian, ito po ay naging dahilan ng pagbabago ng destiny, ng patutunguhan ng thief after his death. Nung una, siya po ay sigurado ng papunta sa impyerno, sa walang hanggang kaparusahan. But before he died, and before Jesus died on the cross, this repentant thief received his salvation. So ano po yung mga biblical truths na nahayag dito po sa encounter nung repentant thief with Jesus? Unang-una po yung pagiging hari ni Jesus at pagkakaroon niya ng kapangyarihan. Christ, kingship, and authority. Nababasa po natin sa unang Timoteo chapter 6 verse 15 to 16. Siya'y darating sa panahong itinakda ng mapagpala at makapangyarihang Diyos, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. The repentant thief, yung request po nung thief na to, nung isang thief na alalahanin siya ni Jesus kapag siya ay nasa kanya ng kaharian, ito po ay acknowledgement na si Jesus Christ po ay hindi lang isang tao who was a victim of injustice.
The repentant thief believed that Jesus is the eternal King, the King of Kings and the Lord of Lords, who has na mayroong authority na mag-grant, magbigay ng kaligtasan, mag-grant ng place sa kaharian ng Diyos. Sa Daniel 7 verse 14, ito po ang mababasa natin, binigyan siya ng kapamalaan, ng karangalan at ng kaharian upang paglingkuran siya ng lahat ng tao sa bawat bansa at wika. Ang pamamahala niya ay hindi magwawakas at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasa. So this encounter proved that Jesus, the Lordship of Jesus and His sovereign rule is beyond death. Jesus is the King of Kings, the Lord of Lords, who has authority over God's kingdom and can therefore grant a place in God's kingdom. He has the authority to grant eternal life. So, ito pong encounter nung thief na to kay Jesus ang nagpapatunay na si Jesus Christ nga ay tunay na hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon na mayroong authority na mag-grant, magbigay ng buhay na walang hanggan. At yung kanyang pagiging Panginoon, yung kanyang rule, yung kanyang pagkahari ay hindi po kahit kamatayan ay hindi, it is beyond death. Ang kapangyarihan po ay hindi kayang tapusin ng kamatayan. Hindi ma-defeat ng kamatayan yung rule, yung lordship and sovereign rule of Jesus Christ. Ano pa po yung mahalagang biblical truth na napahayag sa encounter na ito? Efeso chapter 2 verse 8 to 9. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. So, sa encounter po na to, makikita po natin yung mapapatunayan yung katotohanan ng biblical teaching that forgiveness and salvation come through faith, not by works. Na napatunayan po sa encounter na ito nung magnanakaw kay Jesus Christ na yung kaligtasan, yung kapatawaran sa kasalanan at yung kaligtasan ay tatanggapin ng tao sa pamamagitan ng kaniyang pananampalataya kay Jesus Christ, hindi dahil sa kaniyang mga gawa. Ang kaligtasan po ay regalo, gift of grace for those who believe in Jesus Christ. Salvation is by grace through faith in Jesus Christ. Not by works, hindi po dahil sa pagsunod sa kautusan, kundi dahil lamang sa kagandahang loob ng Diyos. Even in his last moments, makikita po natin dito, kahit na sa huling sandali nung magnanakaw, ay na-welcome siya. He was accepted into God's kingdom. Siya ay tinanggap ni Kristo na makipag-isa sa Kanya. He was saved because of his faith in Jesus, not because of his works. Naligtas po yung magnanakaw dahil sa kanyang pananalig kay Kristo, dahil nanalig siya kay Jesus Christ. Hindi dahil sa anumang ginawa niya. Kasi nung oras po na yon, at that moment, the thief no longer had any opportunity to perform religious duties or prove his devotion to God by any human measure. Nung oras po na yon, wala na pong magagawang kahit anong mabuting bagay yung magnanakaw dahil siya nga po ay nakapako na sa krus. So ang naging dahilan ng kanyang kaligtasan, ang naging dahilan kung bakit siya ay tinanggap ni Jesus na makasama sa kanyang kaharian ay yung kanyang surrender, yung kanyang pagsuko kay Jesus Christ at yung kanyang pagtitiwala
na pagtitiwala na si Jesus Christ lamang ang makapagdadala sa kanya sa heavenly kingdom. His surrender and trust in Christ alone revealed God's grace and action. Yun pong kanyang pagsusuko ng kanyang sarili, pagtanggap niya sa kanyang kasalanan at pagsusuko niya, pagtanggap niya na kailangan niya si Kristo para na siya ay isama sa kanyang kaharian. Ito po yung pagtitiwala niya na si Kristo lamang po ang magdadala sa kanya sa heavenly kingdom. Ito po ang nagpapakita ng pagkilos ng kagandahang loob ng Diyos. Hindi po yung kahit anumang ginawa ng magnanakaw. Dahil gaya nga po ng binanggit ko kanina, wala na po siyang magagawa during his final moments dahil siya nga po ay nakapako din. So dito po sa encounter na ito ng magnanakaw with Jesus, makikita po natin na salvation is a free gift from God through Christ. Ang kaligtasan ay regalo galing sa Diyos, regalo mula sa Diyos, bigay ng Diyos, libre sa pamamagitan po ni Jesus Christ. We are saved by God's grace. We do not deserve any of God's goodness. We do not deserve God's kindness, but we receive God's kindness because of His grace. Not by our personal merit, hindi dahil sa kung ano man tayo, kung ano man yung katatayuan natin, kung ano man yung naabot natin sa ating mga accomplishment natin, hindi dahil sa anumang nagawa nating mabuti. So, salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. We must believe, in order for us to be saved, we must believe, trust, and accept Jesus Christ to be our Lord and Savior, so that we will become children of God, gaya ng sinasabi sa John chapter 1 verse 12, so that we will be born again, sinasabi sa John chapter 3 verse 3, and we will become a new creation in Christ, mga bagong nilalang kay Kristo, gaya ng binabanggit sa 2 Korinto chapter 5 verse 17. Ang tanong po, how can a man be saved by grace? Paano nga ba maliligtas ang tao sa pamamagitan ng paano nga ba maliligtas ang tao dahil sa kagandahang loob ng Diyos? Ito po ay magsisimula sa pag-acknowledge ng isang tao na siya ay makasalanan. Acknowledge that you are a sinner. Kilalanin mo ang pagiging makasalanan mo. Dahil ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kahit anong buti mo pa, kahit sa ano pang tingin ng tao sa iyo na ikaw ay walang kasalanan, wala kang nagawang mali, at ikaw ay siguradong papunta sa langit, ang totoo po, walang sino mang karapat dapat na makapunta sa langit dahil walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang lahat ng tao po, gaano ka man kabuti, gaano ka man kabait, ikaw ay makasalanan. All men have broken God's laws. We are all guilty of breaking at least one or two of the 10 commandments. At kapag isa lang sa 10 commandments ay nasuway mo, it is equivalent na nasuway mo na yung lahat ng commandments. Breaking God's commandment makes us sinners who deserve the punishment of death. Sa atin pong paglabag sa kautusan ng Diyos, tayo po ay naging makasalanan. At dahil makasalanan po tayo, tayong lahat ay dapat tumanggap ng parusang kamatayan na sinasabi sa Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So mga kapatid, brothers and sisters in Christ, at mga kasama po namin na nanonood, nakikinig din sa aming midweek fellowship. All of us, we are all sinners. And as sinners who have broken the commandments of God, we need Jesus in our life.
Dahil tayo po ay makasalanan na hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Hindi natin kayang maging matuwid sa harapan ng Ama sa sarili nating ang kakayahan, sa sarili nating pagsisikap. At dahil tayong lahat ay makasalanan, tayong lahat ay dapat tumanggap ng parusang kamatayan. And the only way for us para hindi po natin tanggapin yung parusang kamatayan is for us to accept Jesus Christ as Lord and Savior dahil si Jesus Christ po ang naging ransom na kabayaran sa ating mga kasalanan. And pag hindi po natin kinilala ang ating sarili, if we do not acknowledge that we are a sinner, hindi po tayo lalapit kay Kristo. Dahil iniisip natin, hindi natin siya kailangan. Dahil kung iniisip natin na hindi tayo makasalanan, na tayo mabuting tao, at dahil gumagawa tayo ng mabuti, deserving tayong pumunta ng langit, hindi po tayo lalapit kay Kristo. Dahil isipin natin na hindi natin kailangan ng Savior. So the very first thing that we must do in order for us to be saved by grace, in order for us to accept God's free gift of salvation, the very first thing that we must do is to acknowledge that we are a sinner. And after acknowledging that we are a sinner, ano po ang dapat natin gawin? We must repent. Yung repenting po, hindi lang yung saying sorry. Hindi lang yung sinasabi mo sa Panginoon na nagsisisi ka sa iyong mga kasalanan. Repenting means being more than sorry for your sins. Repentance means a change of mind. Yung pagbabago ng isip, pagbabago ng puso. It is a sincere turning away from sins in heart, mind, and action. Ito po yung bukal sa puso na pagtalikod sa kasalanan, sa puso, sa isip, at sa ating mga ginagawa. Kaya ng sinasabi po sa Lucas 13 verse 3, hindi, ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo talikuran ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila. So, again, repenting is not just being sorry for your sin. Yung nagsisisi ka sa kasalanan mo, pero hindi mo binabagong buhay mo, hindi mo tinatalikuran ang kasalanan mo. This is not true repentance. True repentance it involves a change of mind. Yung babaguhin mo yung pag-iisip mo, yung yung mga pag-iisip mo tungkol sa kasalanan, tungkol sa Panginoon, tungkol kay Jesus, you will turn away from sins. Tatalikod ka sa kasalanan in heart, mind, and action, and you will turn to God. Gaya ng sinasabi sa Gawa chapter 3 verse 19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. So, repentance is turning away from sins and turning to God. Pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, at pagbalik loob sa Diyos. God wants us to change our mind about sinful values and of sinful living. Kung sinasabi mong nagsisisi ka, dapat sa pagsisisi mong ito, tatalikuran mo na yung mga kasalanan mo. Hindi mo na gagawin pa yung mga dati mong ginagawa. Hindi ka na mamumuhay sa kasalanan. And it is following God because God wants us to decide to follow Him and to make Jesus the Lord of our life. When we come to Jesus, pag tayo sa salvation po, when we come to Jesus, we do not just make Jesus our Savior. Hindi lang po tayo lalapit kay Jesus para gawin siyang tagapagligtas.
gagawin din po natin siyang Panginoon ng ating mga buhay. Because that is what repenting means. Hindi na yung sarili natin, hindi na ang anuman sa mundong ito ang ating Panginoon, kundi si Jesus Christ na. We will turn our backs sa lahat ng mga bagay na nandito sa mundong ito and we will turn towards Jesus. That is what true repentance means. So after repenting, ano na po ang gagawin natin? 1 Juan chapter 1 verse 9, subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. So after we have repented of our sins, we will now confess our sins to God. Mga kapatid, ang Diyos po alam niya lahat ng ginawa natin. Alam niya ang lahat-lahat sa atin. Wala tayong maitatago sa Diyos. Even before we confess our sins, alam na po ng Diyos ang lahat ng mga kasalanan natin. But if you want to be saved, we must we must confess our sins to God. Because God is a forgiving God. Ang Diyos po ay mapagpatawad. At patatawarin niya ang lahat ng kasalanang nagawa natin because Jesus died for all our sins. For us, hindi lang para mapatawad tayo. Si Jesus po ay namatay para sa lahat ng kasalanan ng tao, ng sanlibutan. Hindi lamang para tayo mapatawad, kundi para tayo ay mapalaya sa pagkaalipin sa kasalanan. Para to set us free from the bondage from all types of sin in our life. So, after we have acknowledged that we are a sinner, we will repent, and then we will confess our sins, and then finally, ano po ang dapat natin gawin? We must believe. Manalig po tayo. At ano po yung pananaligan natin? We must believe that only Jesus can save us and restore our relationship with God. Manalig tayo na si Jesus Christ lang po ang makapagliligtas sa atin at makapagbabalik sa nasirang relasyon natin sa Panginoon. Ang sabi po sa 1 chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, kailangang manalig tayo na si Jesus Christ lang ang makapagliligtas sa atin sapagkat siya lamang ang binigay ng Ama, ang kanyang kaisa-isang anak. Siya lamang ang binigay ng Ama para sa ampalatayanan natin para hindi tayo mapahamak, para hindi tayo mapunta sa walang hanggang kaparusahan at sa halip ay tumanggap ng buhay na walang hanggan. Si Jesus Christ lamang po at kailangan panaligan natin sapagkat siya lamang ang makapagbabalik ng nasirang relasyon natin sa Panginoon. Gaya ng sinasabi sa 1 chapter 1 verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. It is only through Jesus Christ that we will get the right to become children of God. Yung karapatang maging anak ng Diyos ay tatanggapin lamang ng tao sa pamamagitan ni Jesus Christ. Yung karapatang tumawag sa Ama bilang Ama ay ma-enjoy lang po natin, tatanggapin lamang natin kapag tayo ay tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. At ano ba po yung pananaligan natin? We must believe that Jesus Christ is the only way by which we can have everlasting life and escape from eternal separation from God. Ang sabi po sa 1:14 verse 6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kailangang manalig tayo para tayo maligtas. Kailangang manalig na si Jesus Christ lamang po ang tanging daan patungo sa buhay na walang hanggan. Si Jesus Christ lamang po ang tanging daan papunta sa Ama, papunta sa ating kaligtasan. Gaya po ng binasa natin kanina na walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ni Jesus Christ. Kailangan panaligan din natin na si Jesus Christ lamang ang tanging daan para tayo po ay maka-escape sa walang hanggang pagkawalay sa Diyos. Ang sabi po sa Roma 5 verse 10, dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Nang dahil kay Kristo, tayo po ay tinuring na kaibigan ng Diyos na dating mga kaaway ay hindi na po mapapawalay muli sa ating Panginoon. Sapagkat tayo po ay dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, hindi na po tayo mawawalay pa, maaagaw pa sa kamay ng ating Ama sa Langit. We will never be separated again from our Father in heaven because once we're saved because of Jesus Christ, once we accept Jesus Christ as Lord and Savior and we are saved by grace, we are forever saved. Never again to be separated from our Father in heaven, never again na ma-snatch, maaagaw pa sa kamay ng ating Ama sa Langit ng dahil kay Kristo. And finally, what must we believe? Ano po yung dapat nating panalikan? We must believe that Jesus died on the cross for you and I and resurrected from the grave. Dapat maniwala po tayo, manalig tayo na si Kristo ay namatay sa krus para sa iyo, para sa akin, para sa sanlibutan, at muli siyang nabuhay. Ang sabi po sa Roma 10 verse 9, kung ipahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon, at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. At sa 1 Corinto 15:3 verse 4, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin, na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan tulad ng sinasabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw tulad din ng sinasabi sa kasulatan. Ano po ba ang kahalagahan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo? Nang dahil sa kamatayan ni Kristo, yung kasalanan, yung parusang kamatayan na dapat po tayo ay tumanggap, si Jesus Christ po ang tumanggap. So, yung death of Jesus Christ is a substitutionary atonement. Yung parusa na dapat tayo ay tumanggap, si Jesus Christ at tumanggap. At dahil si Jesus Christ po ay tinanggap niya yung parusang dapat ay para sa atin, tayo po ay tumanggap ng kapatawaran mula sa Diyos. At tayo ay naging matuwid sa harapan ng Diyos dahil yung katuwiran po ni Jesus Christ ay tinanggap natin nang tayo ay makipag-isa kay Kristo. So dahil po sa kamatayan ni Kristo, tayo ay nagkaroon ng buhay. Buhay na ganap at kasiyasiya dito sa lupa at buhay na walang hanggan sa langit. So lahat po ng mananalig kay Kristo ay tatanggap, ay yung kamatayan po ni Kristo ay magkakaroon ng kalagahan ng dahil po sa ginawa ni Kristo para sa atin. At yung kanyang muling pagkabuhay ay meron din pong relevance, importance sa atin dahil sa muli niyang pagkabuhay, tayo po na lahat ng mananalig kay Kristo ay we will have victory over death. At we will be empowered to live a new life. Magkaroon tayo ng bagong buhay kay Kristo. At meron tayong pag-asa na one day, we will also be resurrected like Jesus Christ
in muling mabubuhay na muli in a resurrected body. So ganun po kahalaga yung kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo na dapat nating panaligan upang tayo ay maligtas. So ano pa po yung biblical truth na napahayag dito po sa encounter ng magnanakaw kay Jesus? Yung sinasabi po sa Lucas 23 verse 43. Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso." Immediate entrance to paradise. Nung binigay po ni Jesus Christ yung assurance niya dun sa magnanakaw, nang sinabi ng magnanakaw na, "Alalahanin mo ako, Jesus, kapag ikaw ay naghahari na." Ang sagot ni Jesus, "Isasama kita ngayon sa paraiso." So, by assuring the thief of a place in paradise, today, sabi ni Jesus ngayon, Jesus indicated, Jesus showed na believers who die in faith enter immediately into God's presence. Yung mga mananampalataya na namatay na nananampalataya sa Panginoon ay they will enter to sa presensya ng Diyos sa kanilang immediately after their death. This offers comfort and hope. Nagbibigay po ito ng comfort at pag-asa sa atin na kahit ano pa yung hirap ng buhay na ating naranasan dito sa mundong ito, kahit ano pa yung mga pagsubok, paghihirap maraming difficulties and challenges, alam natin na at the end of our earthly journey, paglisa natin sa mundong ito, ang naghihintay po sa atin is ultimate rest and fellowship with the world. Ang naghihintay sa lahat na nagtiwala kay Jesus Christ at tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Napakaganda pong isipin na lumisan man tayo sa mundong ito sa kahit anong paraan, sakit man, aksidente man, o ano man yon, alam po natin, ang naghihintay sa atin sa kabilang buhay ay napakaganda, walang kasing ganda. Sapagkat tayo po, we will enter into God's presence immediately. Wala na pong pinakamagandang pwedeng mangyari sa isang tao, kundi yung sa kanyang pagtatapos ng kanyang journey dito sa lupa, siya ay papunta na sa presensya ng Diyos. And that, dito po ay pinakita ang katotohanan ito sa encounter ni Jesus Christ with the repentant thief. Ano naman po yung mga lessons na matututunan natin sa encounter na ito? We are all sinners in need of a Savior. Lahat po tayo ay makasalanan na nangangailangan kay Jesus Christ. Walang exemption. Walang pwedeng magsabi na hindi niya kailangan si Kristo, sapagkat lahat tayo ay makasalanan at lahat ay dapat tumanggap ng parusang kamatayan. Subalit dahil napakabuti ng ating Ama sa Langit, ayaw niya kahit sino man sa kanyang nilalang ang tumanggap ng walang hanggang kaparusahan. Kaya nga niya ibinigay si Jesus Christ. Kaya ang unang-unang lesson na matututunan po natin sa encounter na to, napakalagang lesson, is that lahat po tayo ay nangangailangan kay Jesus Christ. Kahit kaano pa kakonti o karami ang kasalanan natin, kahit pa sabihing minor lang, maibaliit lang o malaki yung kasalanan natin, kailangan natin si Jesus Christ. At it is never too late. Kahit sabihin pa na masyado ng maraming kasalanan mo, masyado ng mabigat ang mga nagawa mo, it is never too late to repent and accept the free gift of salvation. Because as long as tayo po ay nabubuhay pa, meron tayo pa yung isip at pwede pa tayo pumili kung pwede pa natin piliin at tanggapin si Jesus Christ, kay napakahalaga po na tayo po mga mananampalataya. It is very important that we proclaim the gospel para
Ang bahala po ang Diyos na ang kumilos sa puso ng mga taong makakapakinig ng mabuting balita. Ang mahalaga po tayo pong mga mananampalataya na may misyon na gawing alagad ni Kristo ang lahat ng tao. We must proclaim the gospel and pray that the Lord will work a miracle na yung mga salita na mapapakinggan ng mga tao na ating sisharean, kagaya po natin mga fellowship, ating midweek fellowship na ito, na ipag-pray po natin na lahat ng makakapakinig ng salita ng Diyos ng good news of salvation ay tanggapin din si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas habang sila ay nabubuhay pa. Sapagkat sabi sa Hebreo 9:27, it is appointed for man to die once, and after that, the judgment. Ang tao ay tinakda na mamatay ng minsan at pagkatapos noon natay ang paghukom. So habang nabubuhay pa po ang tao, while we can still choose to accept Jesus Christ as Lord and Savior, kailangan pong tanggapin na si Kristo. Dahil kapag namatay na po ang tao, nothing and no one can change the eternal destiny. Hindi po totoo na kaya pang baguhin ng panalangin ng mga mahal natin sa buhay ang destiny natin, ang eternal destiny natin kapag tayo ay namatay na hindi tinatanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kahit ilang misa pa po ang ating gawin para sa ating mga mahal sa buhay na namatay na hindi tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi na po natin sila maililigtas. Kaya mga kapatid namin na hindi pa tumatanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, sana po sa inyong pakikinig ng salita ng Diyos sa gabing ito, maunawaan nyo, kailangan po natanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas while we have still the mind and the will to choose life over death. If we choose Jesus, we choose life. Not only abundant life here on earth, but eternal life in heaven. But if we reject Jesus, hindi lang po tayo makakaranas ng buhay na walang kabuluhan dito sa lupa. Ang pinakamasakit po is yung walang hanggang pagkawalay sa Diyos kapag tayo ay namatay na hindi tinatanggap si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. At ano po ang lesson sa encounter na ito? No one is beyond redemption. Yung yung experience po ng repentant thief, it proves na lahat ay may equal chance na maligtas if they genuinely turn to Christ. Yung kaligtasan po hindi pagpaparami ng mabuting ginawa. Hindi yung pagpapadami ng achievements mo dito sa lupa, yung marami kang magawa, marami kang ma-attain. Hindi po 'yon ang kaligtasan. Hindi po 'yon ang magde-determine ng kaligtasan. We all have an equal chance to be saved because of what Jesus did on the cross. Dahil sa ginawa ni Jesus Christ sa krus, ang lahat ng tao na lalapit kay Kristo, tatanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, ay magkakaroon ng kaligtasan. Nung ma-realize po nung repentant thief yung kanyang kailangan ng habag ng Diyos at yung kanyang dapat pagbabago, pagtalikod sa kasalanan, pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan at pagbabalik loob sa Diyos, yung kanyang realization, yung kanyang pananalig kay Kristo nung last minute ng buhay niya, ito po yung nagpapakita nung kagandahang loob ng Diyos na siguradong mananaig, siguradong magiging victorious over human guilt and shame. Kahit ano pa yung bigat ng kasalanang nagawa mo, kahit ano pa yung laki ng kasalanang nagawa mo, kahit ano pa yung kahihiyan na dinadala mo sa buhay mo, kapag lumapit ka kay Kristo, tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi ka tatanggihan ni Jesus. No one is beyond redemption.
Kahit gaano pa karami yung kasalanan mo, kahit gaano pa kabigat yan, kahit anong tagal mo pang maging makasalanan, pag lumapit ka kay Jesus at tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, tatanggapin mo ang kaligtasan sa oras na tumawag ka kay Kristo. Kaya nang nangyari dun sa magnanakaw sa encounter na ito. At isa pa pong makikita natin ng lesson dito sa encounter na ito, yung nakalulungkot na katotohanan na we saw a picture of two possible responses people can have to the Savior. Yung dalawang uri ng pagtugon ng lahat ng tao na mapapakinggan ang tungkol kay Jesus, yung mapapakinggan yung gospel about Jesus. Makikita po natin sa storya na to, the story of the repentant thief, na yung isang thief, yung repentant thief, lumapit siya. He responded in faith to the message of salvation. Yung nakita niyang kay Jesus Christ, nakatabi niya mismo, nakita niya yung kung how Jesus is bilang gaano siya tinanggap yung parusang binibigay sa kanya. Nakita po natin yung kung paano nag-respond in faith yung isang magnanakaw. And dahil sa kanyang faith, he was taken to paradise that very day that he called on to Jesus. On the other hand, makikita po natin yung isang magnanakaw na hanggang sa huling sandali ng buhay niya, he never repented. Even in the face of imminent death, his heart remained hardened. Nagpakatigas-tigas ang puso niya at hindi niya tinanggap si Jesus. While the repentant thief's heart was softened by divine grace. So, individuals can witness the same Savior, the same signs, and the same events, yet they respond differently. Ang nakalulungkot, sa kabila ng maraming tao na po nakakapakinig ng tungkol kay Jesus Christ, sa kabila ng maraming tao na po naririnig ang pabuting balita ng kaligtasan, maraming tao pa rin po ang pinipili na hindi tanggapin si Jesus Christ at dahil po dito ay patungo sila sa walang hanggang kaparusahan at kapahamakan. So, ang story po na ito ng repentant thief is a vivid illustration of the biblical truth that salvation comes to anyone who sincerely acknowledges their guilt and trust in the crucified and risen Savior. Ito pong story, itong kwento na to tungkol dun sa nagsisi na magnanakaw na kasama ni Jesus Christ na napako sa krus. Ito po ay nagpapakita ng katotohanan na ang kaligtasan ay tatanggapin ng sino man na tatanggapin yung kanyang pagiging makasalanan, kikilalanin ang kanyang pagiging makasalanan at yung may sincere heart, taus-puso na lalapit kay Jesus at mananalig sa Kanya na yung kamatayan ni Kristo at yung Kanyang muling pagkabuhay ay magiging dahilan para siya man ay mamatay sa kanyang kasalanan, mabuhay sa isang panibagong buhay na punong-puno ng pagpapala at buhay na makasusunod sa kalooban ng Diyos dahil sa kanyang biyaya, dahil sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus Christ. Yung testimony po ng repentant thief na to is a timeless reminder of the power of God's grace that is available in every moment to those who call upon the name of Jesus. Yun pong kaligtasan, yung kapangyarihan po ng kagandahang loob ng Diyos ay available sa lahat ng sandali. Ano man ang kalagayan mo, ano man nasaan ka man, ano man ang sitwasyon mo, kapag tumawag ka kay Jesus Christ, kapag tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, yung kagandahang loob ng Diyos ay tatanggapin mo. It is available to anyone. Hindi po kagaya ng mga tao sa mundong ito, hindi mo, kung kailangan mo, hindi ka basta-basta makakalapit. Ang Diyos po, pag kailangan mo siya, lagi siya yung available 24/7. At wala po siyang tinatanggihan sa tunay na lumalapit sa Kanya na may papagkumbabang puso at ina-acknowledge yung Kanyang pagiging makasalanan at yung Kanyang pangangailangan na isang tagapagligtas.
The repentant thief on the cross was a criminal and guilty of his crimes. Siya po ay isang masamang tao, may mga nagawa siyang kasalanan hindi lang sa Diyos, kundi sa tao. Pero in his final moments, sa huling sandali ng buhay niya, ginawa niya kung ano yung dapat. Dahil na-realize niya na isa lang naman ang mahalaga sa ating paglisan sa mundong ito, isang bagay ang pinakamahalaga. And that is na dapat sigurado na tayo, dapat mayroon na tayong eternal relationship and fellowship with God through Jesus Christ. Kapag tayo po ay nasa huling sandali na ng ating buhay, wag na po nating isipin yung mga properties natin, yung mga possessions natin, yung mga taong iiwan natin, kung ano man yan, wag na po natin yung alalahanin. Dahil kung sa huling sandali po ng ating buhay, sigurado na tayo na meron po tayong personal relationship with God, personal and eternal relationship with God sa ating Ama sa Langit. Meron na tayong personal na relasyon sa Ama. Tayo po ay nabalik na yung nasirang relasyon natin sa Ama ng dahil kay Kristo. Hindi na po dapat nating alalahanin yung ibang bagay pa dahil yun po ang pinakamahalaga. Even yung mga taong maiiwan natin, bahala na po ang Diyos because He will take care of everything. Ang pinakamahalaga po yung na-realize po ng repentant thief na kailangan niya in his final moments on earth. At yan din po ang kailangan natin, ang kailangan mo kapatid kung hindi mo pa tinatanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Before you breathe your last, habang nabubuhay ka pa kapatid, siguraduhin mo po na tinanggap mo na si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas at mayroon ka ng personal na relasyon sa ating Ama sa langit. In his final moments, the repentant thief understood and confessed that he was a sinner who deserved to be punished not only for his crimes on earth, but also for his sins against God. So makikita po natin kung bakit kahit na in his final moments ay tinanggap nung magnanakaw na ito, nung makasalanan na to, ang kanyang kaligtasan. Dahil unang-una, in-acknowledge niya na siya is sinner. Ang sabi sa Lucas 23 verse 41, tama lang na tayo parusahan sa ating mga ginawa. So this is an acknowledgement na siya ay makasalanan. The repentant thief believed that Jesus was not only perfect and innocent, but that Jesus was the Messiah being crucified for the sins of mankind. Dahil nakita na po natin, nabanggit nga kanina, start po ng ating lecture, nagkaroon po ng repentance. In-acknowledge nung thief na to na siya ay makasalanan, nagkaroon siya ng repentance, nagkaroon siya ng pagbabago sa kanyang pagtingin kay Jesus. Nung una, inaalipusta niya, tinutuya niya si Kristo kasama nung kapwa niya magnanakaw. But then, dahil nagkaroon siya ng repentance, nagkaroon siya ng pagsisisi, at nagkaroon siya ng tin-acknowledge niya na mali ang ginawa niya at he turned to Jesus. Nagbalik loob siya kay Jesus, kaya tinanggap niya, nanalig siya kay Jesus na siya ang Messiah, na being tunay na Messiah na was crucified for the sins of mankind. Babasa po natin to sa Lucas 23:41. Ang taong ito ay walang ginawang masama. And the repentant thief also believed that Jesus was not an ordinary man. He knew Jesus had a kingdom. That is why he asked Jesus to remember him. Sa Lucas 23 verse 42, ang sabi po ng repentant thief, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. So this is an acknowledgement that Jesus was indeed a king, because kung hindi po siya nanalig na si Kristo ay hari, hindi sana niya hihilingin na siya alalahanin ni Kristo kapag na siya ay naghahari na. So, nanalig po yung magnanakaw na si Jesus lamang ang tanging paraan, daming daan
para siya ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Alam na alam nung magnanakaw na ito na hindi siya makakapasok sa langit on the basis of his merit. Unang-una siya po ay kriminal. Wala siyang merit. At wala rin po siya nagawang mabuti. So alam niya na si Jesus Christ lang po ang tanging paraan para siya ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Alam niya, he knew that only the grace of the Lord would allow him into God's kingdom. The repentant thief believed that salvation is by God's grace, and Christ responded to his faith by promising him that he will enter paradise that very same day. Lucas 23 verse 43, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. If Jesus could save a criminal, why will He not save you? Kapatid na nakikinig sa amin ngayon, kasama namin sa aming midweek fellowship, kung nagawa ni Jesus Christ na patawarin ang makasalanan, at bakit hindi niya kayang iligtas ikaw na makasalanan din? Lahat po tayo makasalanan. Jesus did not die for perfect people. Hindi po namatay si Kristo para sa mga perfect na tao. Kasi kung siya'y namatay para sa perfect na tao, wala pong makapupunta sa langit. Because no one of us is perfect. Jesus said, ang sabi po ni Jesus sa Lucas 5:31-32, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang sila'y magsisi. Jesus came to earth para sa akin at para sa iyo. Isang makasalanan na nangangailangan ng kaligtasan. Isang makasalanan na nangangailangan ng tagapagligtas. God's grace and salvation extends to the worst kind of people. God's love and grace extends to thieves, murderers, rapists, and all kinds of people in this world. Because of what Jesus did on the cross, everyone has an equal chance to be saved. Dahil sa ginawa ni Jesus sa krus, dahil sa kamatayan ni Jesus Christ sa krus at muling pagkabuhay, ang lahat ng tao sa mundong ito, gaano ka man kasama, ay may pagkakataon na maligtas kapag sila'y lumapit kay Kristo, tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Do you feel that your sins are unforgivable? Sa pakiramdam mo ba, yung mga kasalanan mo ay hindi na mapapatawad ng Diyos? Sa pakiramdam mo ba, huli na para lumapit ka sa Diyos at tanggapin ang kanyang kaligtasan dahil sobra ng napakadami mong kasalanan, sobra ng bigat, sobra ng dami mong mga taong ginawa ng masama? Ganyan, kung yan ang pakiramdam mo, kapatid, o kung sino ka mang nakikinig sa aming midweek fellowship, tandaan po nating lahat. As long as we are alive, it's never too late to receive God's forgiveness and salvation from the Lord. Ulitin ko po yung nabanggit na natin kanina. Salvation is a free gift from God. Ang kaligtasan po ay libre, biyaya mula sa Diyos. Ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kagandahang loob ay available para sa lahat, para tanggapin ng lahat na gustong lumalapit kay Jesus Christ at tumatanggap sa kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang Diyos po ay unconditional ang pagmamahal. Kaya nga nagawa niyang ibigay ang kanyang anak para sa ating mga makasalanan. We are all sinners. Wala ni isa mang matuwid sa atin at lahat po ay dapat tumanggap ng parusang kamatayan at walang hanggang pagkawalay sa Diyos.
Salamat sa Panginoon, walang kasalanan na sobrang laki na hindi kayang patawarin ng Diyos. Walang kasalanan na sobrang dami at sobrang laki na hindi kayang abutin ang kagandahang loob ng Diyos. Jesus died for our sins so that we will not suffer eternal separation from God. Namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan, para walang sino man ang sana ay makaranas ng walang hanggang pagkawalay sa krus sa Diyos. Therefore, as sinners, we need Jesus Christ as our personal Lord and Savior. Mga kapatid, kailangan po nating lahat si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. Nawa po sa atin pong sa pakikinig ng salita ng Diyos sa gabing ito, naging malinaw po sa ating lahat na tanging si Kristo lang po ang kailangan natin para tayo tumanggap ng kaligtasan, para tayo mabuhay na puno ng buhay na punong-puno ng pagpapala, na kahit na nakararanas pa rin ng pagsubok at paghihirap sa mundong ito, laging may pagtatagumpay. At ang pinakamahalaga po, siguradong sigurado po tayo na sa pagtatapos ng ating buhay dito sa lupa, tayong lahat ay papunta sa tayong lahat na tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ay papunta po sa buhay na walang hanggan. Alam ko po, naniniwala ako na walang sino mang tao sa mundong ito ang gustong mapunta sa impyerno. Lahat tayo gusto natin kapag tayo'y namatay, tayo ay pumunta sa piling ng Diyos, sa paraiso, sa buhay na walang hanggan. At ang Diyos po, sa kanyang kabutihan, sa kanyang walang kapantay, walang hanggang pagmamahal, iyan po ang kanyang kalooban para sa lahat ng tao. Kapatid, sabi po natin kanina, it's never too late to accept Jesus Christ as Lord and Savior. Pero kailangan pa ba na hintayin natin yung final moments natin sa mundong ito bago natin gawin yung pinakamahalagang desisyon sa buhay natin? Hindi po lahat ng tao ay nagkakaroon ng panang pagkakataon na magdesisyon sa kanilang final moments sa mundong ito. Hindi lahat ay nakakapagdesisyon pa sa, kasi may namamatay po na aksidente na hindi na nagagawang makapili pa. So, why not make your eternal decision now? Bakit hindi mo gawin yung napakahalagang desisyon na yon? Yung napakahalagang desisyon mo na kailangan gawin ng lahat ng tao sa mundong ito bago sila lumisan sa mundo. At ano po yung desisyon na to? Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Accept Jesus Christ and Lord and Savior now. It will be the best decision you will ever make in your life. Kami na po magkagaranti na ito na po ang pinakamagandang desisyon na gagawin mo sa buhay mo kapag tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Dahil ang impact po nito hindi lang sa buhay mo dito sa lupa, kundi yung pinakamahalaga sa buhay mo sa kabila, sa buhay mo, paglisan mo sa mundong ito. So, kami po sa lingkod ng Panginoon Charismatic Community ay taus-pusong nananalangin na nawa po lahat ng nakapakinig ng kanyang mga salita sa gabing ito ay lubos na naunawaan na kailangan niya si Kristo at kung hindi pa niya tinatanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, sa oras na ito ay gawin na niya ang desisyon, ang pinakamahalagang desisyon habang kaya pa niya. Habang kaya pa niyang piliin ang buhay, ang life over death. God bless us all po. Sama-sama po tayong manalangin. Aming Ama sa langit, marami pong salamat sa iyong mga salita
na aming napakinggan sa gabing ito. Ama, salamat po at ibinigay mo ang iyong anak na si Jesus para sa kaligtasan namin, para sa kaligtasan ng lahat ng tao. Dalangin po namin, Ama, na nawa po kami na tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kami na nakaranas ng buhay na punong-puno ng pagpapala sa kabila pa rin ng mga pagsubok na patuloy naming nararanasan. Kami na nakaranas ng kagandahang loob mo sa buong panahon namin, sa buong buhay namin, at sa kabila ng aming mga pagkukulang ay patuloy pa rin nararanasan ng iyong kabutihan at kagandahang loob. Nawa po, Ama, sa tulong ng ng iyong biyaya, kami ang maging daan upang mas marami pa ang taong tumanggap sa iyong anak na si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, upang mas marami pa ang makaranas ng buhay na ganap at kasiyasiya at siguradong tatanggap ng buhay na walang hanggan sa pagtatapos ng kanilang buhay dito sa lupa. Ama, salamat po na sa loob ng 43 years, patuloy ka po naging faithful sa aming mga buhay, sa aming iglesia, sa aming community sa lingkod ng Panginoon, charismatic community. Nawa po, Ama, sa mga susunod pang taon, ay patuloy mong magamit ang aming mga buhay at ang aming iglesia para mas marami pa po ang makasumpong at makakilala sa iyong anak na si Jesus, upang nang sa gayon ay matupad namin ang aming misyon na gawing alagad ng iyong anak na si Jesus ang lahat ng tao sa mundong ito. Nawa po, Ama, habang kami ay nabubuhay sa mundong ito, kami ay maging asin at ilaw sa mundong ito, nang sa gayon marami pa po ang magkaroon ng encounter sa iyong anak na si Jesus. Ama, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga pagpapalang patuloy namin tinatanggap sa kabila ng aming mga pagkukulang. Nawa po sa mga susunod pang araw ng aming mga buhay, kami po ay maging mas maisog na mandirigma mo, at lalo maging kami ay patuloy na makapaglingkod sa iyo sa pinaka pinaka best na paraan, na ikaw lamang, Panginoon, ang karapat-dapat na tumanggap. Ang lahat po ng ito, Ama, ay aming hinihiling sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. God bless us all po. Marami pong salamat sa Panginoon sa pagpapalang sa kanyang mabuting balita na ating pong tinanggap sa gabing ito. Salamat po sa Lord sa mga salita niya na ating napakinggan. At patuloy po tayong manabik sa ating mga gawain, kagaya po ngayon. Midweek Fellowship, 6 to 8 p.m. Youth Fellowship, Saturday po, 5 to 6:30 p.m. At ang Sunday Fellowship, 9 to 11 a.m. at 2 to 4 p.m. Bago po tayo magtapos, pastor natin, mahal natin. Ang community ng lingkod, mahal natin. Pamilya natin, mahal natin. At ang tema ng taon, tapat na lingkod ni Kristo, buhay na patotoo. God bless us.